Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Biyernes, November 3, 2023. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. It is time that we have found somebody who understands very well the problems that agriculture is facing. Full-time na hepe ng agrikultura, itinalaga na sa wakas ng Pangulo. Dahil sa nadiskubring Pogo Hub sa Pasay na may torture room, hepe ng pulis sa lungsod, sinibak na sa pwesto. At Prime Minister Fumio Kishida ng Japan, dumating na sa bansa. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Nagtalaga na si Pangulong Bongbong Marcos Jr. ng Agriculture Secretary. Mahigit isang taon mula nang maupo siya sa pwesto at personal na pamunuan ng kagawaran. Magkakahati naman ang reaksyon ng ilang agri-groups dito at umapilang tigilan na sana ang importasyon. May balitang A to Z si Ace Cruz. I have just administered the oath of office for the new Secretary of the Department of Agriculture, Francisco Laurel. This is because it is time that we have found somebody who understands very well the problems that agriculture is facing. Ito'y matapos ang halos magdadalawang taon sa pwesto ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at direktang paghawak sa Department of Agriculture ay formal ito nagtalaga ng kalihim sa katauhan ni business tycoon na si Francisco T. Laurel Jr. Tiniyak ng bagong talagang agri-chief na kanyang ipagpapatuloy ang programa ng administrasyon sa sektor ng agrikultura pati na ang pagsisiguro ng maayos at masaganang ani ng mga magsasaka. Pangunahing adhikain ko ang pagtiyak na sagana ang ating ani at siguraduhin ito ay nakakarating sa hapag ng bawat Pilipino. Layunin ko na tiyakin na may sapat at masustansyang pagkain na mabibili ang ating mga kababayan sa tamang halaga. Magkahalo naman ang reaksyon ng ilang agri-fisheries groups dito. Dapat magtalaga ng permanent secretary kasi napakahalaga ng agriculture, no? Ito yung buhay natin eh. Kung ang ilalagay natin diyan ay walang alam at hindi mapupukusan yung pagpapaunlad ng ating agrikultura, gutom. Kami ay a bit of disappointment because ang appointee ay nanggagaling sa isang malaking negosyo. Kung kaya't para sa kanila, marapat na ipatupad ang mga proyekto sa sektor na talagang makatutulong sa pagtitiyak ng food security ng bansa at self-sufficiency nito. Kapag wala tayong sariling independensya, no, na ekonomiya, ay maging consumer na lang tayo, hindi na tayo producer. Kapag gano'n, hindi na natin hawak, no, yung food security, yung food sufficiency, and self-reliance economy ng ating bayan. Yun yung napaka-ironic, no? Agrikultura lang tayo, tapos gano'n mangyayari sa atin. Siya ba, si Secretary Laurel ba ay mananatili sa framework ng agricultural liberalization? Siya ba ay mananatili sa pagsandig sa importasyon ng mga produktong agrikultural? Ganito rin ang pananaw ng grupong Sinag at sinabi nito na mas may papanalo na ahensya ang sektor kung tunay na susuportahan at palalakasin ang lokal na magsasaka. Sa huli, umaasa ang consumer sa bagong talagang agri-chief na isasalang-alang nito ang pangmatagalang kapakanan ng sektor para tuloy-tuloy na matamasa ng food supply chain ng bansa ang ganap na pagbabago rito na magbalik sa abot kaya ang presyo. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Pagmamaltrato ang naranasan ng mga POGO workers sa Pasay bilang parusa kapag hindi raw sila nakakakota. Habang mga foreign national, isinasailalim na ngayon sa investigasyon at verifikasyon. Dahil rito, hepe ng pulis at ilang pang personel ng Pasay City Police Station tinanggal na sa posisyon. May balitang A to Z si Kim Salinas. I think someone's punched him on the face and then also kick his body. Sipa at suntok. Mga inaabot na parusa ng mga Chinese workers sa Smart Web Technology Corporation o Pogo Hub sa Pasay City kapag hindi sila nakakakota o nakakaabot sa kanilang target. Every day has a different target, but
Most of the time, they are required to get 10 plus clients per day. Natuklasan kasi ng mga otoridad sa pangunguna ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK na may tinaguriang torture chamber ang naturang Pogo Hub. At ayon mismo sa Chinese workers, halos 2 hanggang 3 beses nilang nararanasan ang pananakit. He said it happens recently, 2 months recently. Only once? 就一次吗？2 to 3 times. Ipinaliwanag mismo ni Undersecretary Gilbert Cruz ng PAOK kung ano nga ba itong kota na ito. Ibig sabihin, kailangan makakuha ka nung kota na 10 na later on ipapasa mo naman doon sa talagang mga magagaling manghikayat para mag-invest dito sa lab scam nila. Napatunayan din nila ng otoridad na talagang may pananakit na nagaganap sa mga empleyado nito. Ang unang-una nakita natin is na-establish natin na totoo talaga na meron torture na nangyayari dito sa loob ng Pogo Hub na ito. Grabe yung naging offense sa kumpanya o dun sa mga boss, doon siguro nadadala yan sa torture chamber na nakita natin. Sa ngayon, nasa kustodiyan na nila ang mga foreign nationals para sumailalim sa beripikasyon at investigasyon. We will be checking on their passports, how they get entry dito sa bansa natin at anong visa yung ginamit nila. Are they using tourist visa or student visa? And with that, kung malaman namin na they are working and yet ang hawak lang nila is tourist visa, that is initial violation para sa amin. Samantala, tinanggal na sa pwesto ang hepe ng Pasay Police maging ang station commander at mga tauhan nito ayon mismo kay NCRPO Chief Police Major General Jose Melencio Nartates Jr. Para hindi sila maka-influence doon sa investigation that being conducted by the regional headquarters as well as the district headquarters. Nag-iimbestiga sila yan dyan kasi malapit lang yung pinangyarihan doon sa area na yan. At the same time, doon sa area na yan, kaya natin nire-relieve yan. Sa ngayon, nagpapatuloy na rin ang investigasyon ng Interagency Council Against Trafficking at inaalam kung bakit nabigyan ng business permit ang naturang Pogo Hub. Magko-coordinate kami sa LGU upang malaman ang kwento, no, kung ano nangyari, kung bakit nabigyan ng mga sabi-sabing lisensya at establishment na to na last month lang nabigyan. Napag-alaman rin na nakansilado na ang registration sa Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR buwan pa lamang ng Agosto. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Sa iba pang balita, malugod na tinanggap ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. si Japanese Prime Minister Fumio Kishida sa unang araw ng 2-day official visit nito sa bansa ngayong Biyernes. Ilan sa napagkasunduan ang pinalakas na kooperasyon sa turismo, sa mining sector at disaster quick response ng dalawang bansa. Nagpirmahan rin ng Official Security Assistance o OSA grant aid mula sa gobyerno ng Japan sa pamahalaan naman ng Pilipinas para sa coastal radar system na mapapaunlad ang maritime na kapasidad ng Philippine Navy. Una nang nagkapulong ang dalawang lider sa Tokyo noong Pebrero at sa Jakarta noong Setyembre na ayon kay Kishida ay nangangahulugan ng matatag na bilateral relations sa pagitan ng dalawang bansa. And also, we shared serious concerns about the situation in the East China Sea and the South China Sea, and that attempt to unilaterally change the status quo by force is unacceptable. The OSA grant worth Japanese yen 600 million or around 235 million pesos will help boost the efforts of our Department of National Defense in securing coastal radars for our armed forces to enhance the maritime domain awareness capability and maritime security. Inihayag ni Senate Majority Leader Senator Joel Villanueva na mayroon ng listahan ng Senado ng mga hindi mabibigyan ng confidential at intelligence funds sa susunod na taon. Ayon kay Villanueva, lahat ng miyembro ng mataas na kapulungan ay nabigyan ng pagkakataon na makapagsumite ng kanilang listahan para sa mga ahensyang tatanggalan ng CIF. Sa susunod na linggo, nakatakda ang plenary deliberations ng Senado para sa 2024 national budget. There were documents na pinakuha, pinatitignan ng ilang mga kasama natin and open yung committee and we will come up of a committee recommendation
doon sa plenaryo. Ang importante dito talagang magamit ng tama, maging transparent tayo sa mga debate at makita natin kung sino talaga yung nangangailangan. Hindi ang mga umurong na guro at bagkus ay ang mga nanakot sa kanila ang dapat na kasuhan kaugnay sa nagdaang barangay at sangguniang kabataan elections. Ayon sa COMELEC, pambansang pulisya naman, pinabulaanan na ilang mga pulis sa BARM ang nag-back out din sa naturang halalan. May balitang A to Z si Ian Maghanoy. Hindi talaga ako inclined mag-file ng criminal cases against teachers. Kasi bakit? Magseserve ulit sila sa mga susunod eh. Ito ang tiniyak ng COMELEC para sa mahigit 2,000 mga guro sa Bangsamoro Autonomous Region na pawang umurong bilang poll watchers at Board of Election Inspectors sa nagdaang BSKE. Ayon sa komisyon, hindi dapat maipit ang mga guro, lalo't pananakot ang nagtulak sa kanila upang mag-back out. Pero yung criminal, parang napakabigat kasi yung criminal na cases na ito na nga lang yung binigay mong honoraria. Tinakot pa sila. Hanggang ngayon, maaaring tinatakot pa sila tapos kakasuhan pa namin. Batid ng komisyon ang malaking kontribusyon ng mga guro sa BSKE. Inaasahan din kasi ang kanilang partisipasyon para sa susunod na halalan. Kaya, hindi raw mga guro ang dapat kasuhan at bagkos. Ang dapat kasuhan yung nananakot. Bakit yung tinatakot ang kakasuhan? Pero, kung ang Teachers Dignity Coalition ang tatanungin, dapat raw na makasuhan ang mga gurong may ibang intensyon sa pag-back out. However, if the reason of a teacher is just to sabotage the election, then they may accountable. But if it's not, if they feel that they are threatened, their lives must be threatened, they may refuse. Una nang sinabi ng COMELEC na halos magkakamag-anak kasi ang mga kumandidato sa Bangsamoro dahilan sa naturang pag-atras ng ilang BSKE volunteers. Sa kabila nito, nais paimbestigahan ng komisyon ang ilang mga pulis mula Bangsamoro na umunoy pawang nagsipag-atrasan. Ang PNP kasi ang itinalagang backup sa oras na umatras ang mga guro sa BSKE. Yung mga pulis kasi medyo kakaiba eh. Katulad nung ilan dyan sa may bandang Lanao del Sur. Bakit kasi nag-withdraw yung teacher, tapos sila din mismo ayaw mag-serve. Kaya gumamit kami ng Philippine Army. So bakit ganun? Bakit kinakailangan? Hindi dapat natatakot siguro yung mga uniform personnel kasi uniform personnel nga eh. Bagay na mariing pinabulaanan ng pambansang pulisya. Hindi po totoo po yan. Na-correct na po natin yan at kausap po mismo natin yung mga regional directors po ng Bangsamoro Autonomous Region. Wala po tayo na police na nag-back out to serve as a special electoral board. And in fact, no less than si Commissioner Carolino po, committee po sa Banon Firearms and Security Concern ang nagpasalamat po sa mahigit 1,000 nating police na nag-serve as special electoral board. Titingnan natin yon. Hindi naman refleksyon yun ng buong ahensya o organisasyon. Unfair yun. Napakaliit. Ilang piraso lang yun ng mga personnel ng Philippine National Police. So gusto lang natin alamin gano'ng katotoo yung mismong na-report sa atin ngayon. Dahil sa mga ganitong pangyayari, balak na ring tapikin ng COMELEC ang Armed Forces of the Philippines, katuwang ang PNP bilang dagdag backup sa susunod na halalan sakaling umurong ang mga volunteer. May civil arms. Ang AFP baka pwede magamit na rin namin yun. Bukas naman inaasahang sisimulan ang pamamahagi ng honoraria para sa mga guro, department supervisors at poll watchers na pawang nagsilbi sa halalan. Gayunpaman, malabo raw silang makatanggap ng overtime pay. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Nasunog ang 3 building sa Santa Margarita, Samar, kabilang ang isang opisina ng Commission on Elections noon nitong All Souls Day. Pero pagtitiyak ni COMELEC Chairman George Garcia, walang dapat ipag-alala dahil naitago naman ng maayos ang mga dokumento para sa nagdaang barangay at sangguniang kabataan elections. Kasalukuyan pa rin iniimbestigahan ang pinagmulan ng sunog. Wala naman dapat ikaalala dahil una nakapag-proclaim na a day before yung pagkatapos ng sunog at yung kopya ng mga certificate of canvass of votes and proclamation ng mga nanalong barangay SK intact.
Sa susunod na linggo na ilalabas ng COMELEC ang ruling sa petisyong nagbaban sa service provider na Smartmatic sa bidding para sa 2025 automated at midterm polls. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, posibleng sa Martes na matatapos ng Commission on Bank ang draft ng resolusyon nang sa gayon ay maipresenta na kinabukasan upang mabasura o maaprubahan bilang isang resolusyon. Giit ng komisyon na itong maagang mapagdesisyonan ang diskwalifikasyon ng Smartmatic bago pa man simulan ang bidding process para sa automated polls sa 2025. Darating ng Miyerkules, hopefully meron kami draft ng resolution and yun ay mapipresent sa Wednesday upang maaprubahan o ma-reject ng NBank yung mismo draft ng resolution na yan. Dumating na sa bansa ang mga labi ng pangalawang overseas Filipino worker na nasawi sa Israel. Habang tiniyak naman ng Pangulong Marcos ang kahandaan ng bansa na mailikas ang mga Pinoy at Pinay na naiipit pa sa sigalot. May balitang A to Z si Billy Torres. Lumapag na sa Ninoy Aquino International Airport ang mga labi ni Angeline Aguirre, ang overseas Filipino worker na kabilang sa namatay sa pag-atake ng militanteng grupong Hamas sa Israel noong October 7. Binigyan ito ng hero's welcome matapos itong piliin na manatili sa tabi ng pasyente nang mambomba ang Hamas. Inihanda na natin yung lugar para tanggapin si Angeline, yung kanilang bahay, nilagyan na natin ng mga tents. Pinangako natin na ang gobyerno naman na mag-aalaga sa kanila ngayon. Bukod dito, hinanda na rin ng gobyerno ang mga kaukulang tulong sa pamilya nito. Yung whole of government approach na itinalaga at dinirect sa amin ng ating mahal na Pangulo para gawin ng lahat ng aming makakaya para tulungan ang pamilya ni Angeline Aguirre. Tiniyak din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang seguridad sa pagpapauwi ng natitira pang Pilipino doon. So may pangako sila sa atin na maipapalabas na ang mga Pinoy by today or tomorrow. That is what they promised at Saturday daw at the latest. So nakahanda naman lahat ng ating mga bus, nakahanda na yung mga embassy natin sa Cairo na napunta. Nandun lang sila, matagal na sila nag-aantay doon sa tawiran, yung Rafah crossing. And they're ready for when the time comes na tumawid na ang mga Pinoy. Sa ngayon, nasa 119 na ang nakauwi ng bansa mula sa 178 na humiling ng tulong sa pamahalaan. May paparating pang susunod na batch ng repatriates mula sa Israel sa Lunes at Martes. Nakauwi na rin ng 6 na OFW na voluntaryong lumikas sa Lebanon na apektado naman ng girian ng Hezbollah at militar ng Israel. Habang mahigit 100 pang naghayag na rin ng kagustuhang ma-repatriate na. Nangako naman ng Department of Migrant Workers na tutulungan ng mga OFW na gusto ulit makapagtrabaho sa abroad. Para sa Balitang A to Z, Billy Torres. Welcome news para sa turismo ng Boracay ang pagdaong ngayong araw ng cruise ship na MV Norwegian Jewel. Sakay nito ang nasa 1,600 na pasaherong halo galing Norway, Pilipinas at iba pang lugar sa Asia. Karamihan sa mga pasahero ang nag-ikot rin sa isla bago tumulak naman papuntang Maynila kaninang alas 6 ng gabi. Matatandaan kamakailan nga lang ng magwagi ang Pilipinas bilang 2023 Best Cruise Destination sa Asia sa World Cruise Awards. Susunod, listahan ng mga ahensyang hindi makatatanggap ng CIF, hawak na ng Senado. At sa pagbisita ng leader ng Japan, joint drills ng dalawang bansa, inaasahan nga ba? Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z.
Naniniwala si Senate Majority Leader Senator Joel Villanueva na malaking oportunidad para sa Pilipinas ang pagbisita ni Prime Minister Fumio Kishida sa bansa. Anya, mas mapapalakas pa ang kasunduan ng dalawang bansa na may kaugnayan sa bilateral defense. Habang inaasahan rin na tatalakayin sa pagbisita ng Prime Minister ang Reciprocal Access Agreement sa pagitan ng Pinas at Japan. Nakatakda namang magkaroon ng special session ng Kongreso bukas sa Batasang Pambansa para kay Kishida. Ito yung magsisimplify sa mga proseso ng Japan sa self-defense forces and the Philippine military to bring troops and equipment into each other's countries to, among others, make it easier for us to conduct joint drills, etc. And we are expecting our leaders to also discuss cooperation kasi yung Japan government, meron silang tinatawag na official security assistance. Kaugnay niyan, umasa naman ang geopolitical analyst na si John McLean Hill na magkakaroon ng joint military exercises ang Japan at Pilipinas pagdating nga ni Japanese Prime Minister Fumio Kishida. Ayon kay Hill, mas mapapalakas ng Pilipinas ang depensa nito laban sa pambubuli ng China sa West Philippine Sea, habang naniniwala rin ng eksperto na magkakaroon ng kasunduan sa pagitan ng Pinas at Japan sa pagbisita ni Kishida. Well, I hope so, because, it's very important for us to institutionalize and regularize our bilateral cooperation, our bilateral maritime exercises. Because the thing here is that consistency matters a lot, particularly when it comes to maritime security and, of course, overtly demonstrating our willingness to secure our sovereignty, sovereign rights, and territorial integrity. And Beijing, since the 1990s, has shown that it is willing to exploit any form of policy inconsistency that is present. Pasok na sa semifinals ng NG Open Nantes Atlantique ang ating pambato sa tennis na si Alex Ayala. Maagang nagpakitang gilas si Ayala kontra home bet na si Leodia Jean-Jean sa Tournaments de France para matapos ang unang set sa 6-4. Sa ikalawang set naman, 5 beses nagtay ang laban pero nakuha rin ni Ayala ang ikalawang game sa score na 2-0. Dito na bumigay ang kalaban at isinuko ang laro pabor kay Ayala. Susunod na makakaharap ng 18-year-old Pinay athlete ang pambato ng Czech Republic ngayong Biyernes. I'm happy that I got to the semifinals and got the win, but definitely would have been happier if I had won it in another way. But I can understand that she needs to prioritize her recovery right now. Sa aming pagbabalik, Michelle D naghahanda na sa papalapit na Miss U 2023. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Pambato ng Pilipinas na si Michelle D nasa US na para sa ilang paghahanda sa nalalapit na kompetisyon sa Miss Universe 2023. At Channing Tatum and Zoe Kravitz, engaged na nga ba? Ang detalye sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Philippines, are you ready? Mainit na sinalubong ng ating mga kababayan sa Los Angeles, California ang pambato ng Pilipinas na si Michelle D. Sa kanyang pagtapak sa LA, ramdam na nga raw niya ang nalalapit na kompetisyon sa pinaka-prestigious pageant sa buong mundo. I was just telling my family and my friends that time just flew by so fast. Feels like I just won the national pageant, but now that we're finally here, that I see all of my stuff and its luggage, dito na tayo sa LA, it just feels closer and closer and realer, but I'm really just excited to enjoy the whole process and to grow as well. Kamakailan nga lang ay mismong si Michelle ang nag-direct at nag-conceptualize ng kanyang Hello Miss Universe entry na shoot sa the iconic spin of Mall of Asia.
magsisimula ang preliminary sa November 15 habang gaganapin ang Miss Universe Finals sa November 19. Mapapanood ang Miss Universe live from El Salvador sa Kapamilya Channel, I Want PFC at syempre dito sa A to Z. Samantala, engaged na ang tinaguriang Magic Mike na si Channing Tatum at girlfriend nito na si Zoe Kravitz matapos ang 2 taon na dating. Ang masayang balitang yan ay confirmed ng ilang sources sa American weekly magazine na People. Matatanda ang nagsimula ang kanilang relasyon noong 2021 matapos magkakilala sa casting process ng isang pelikula. Bago maging sila, si Channing ay ikinasal sa Step Up co-star na si Jenna Dewan at nagkaroon ng anak na babae, habang si Zoe naman ay dating asawa ni Carl Glassman. Wala pang kumpirmasyon ang lovely couple tungkol sa kumakalat nilang engagement. Para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. At para naman sa ating balitang nakaka-good vibes, ika nga ng nakakarami, first love ng daughter ang kanilang daddy. Kaya naman, ganun na lang kung maging protective ang tatay na tong pulis na gumawa ng kasunduan sa kanyang cute na chikiting. Bawal mag-boyfriend. Naku po, ang nakakaaliw na eksena ng mag-ama. Panoorin. Permanto. Ang nakalagay dito, na hindi ka po pwede mag-boyfriend hanggang 2053. Ano? Okay ka? Pirma ka dito. Payag ka? Payag ka? Ano? Wala ko. Kaya nga, no boyfriend ha? Hanggang Bawal 2053. ka mag-boyfriend, okay? Hindi! Why? Okay, Yeah, shake hands na shake tayo. hands. Okay ha? Okay. Matibay na ang kontrata natin, okay? Sige. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari nyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z, panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa American scholar, organizational consultant at author na si Warren Bennis. Ayon sa kanya, ang pamumuno ay ang kapasidad na gawing totoo lahat ng pananaw. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas!